Yung mga Gen Z ngayon, konting palo, iyak agad. Kasi hindi rin masyadong malala. At wala pang dugo. Na parang doon nagsisimula nag-expire yung mga bata. Pag ginawa ko tong napapalo ko natapos yun. Kasi syempre, sakit yun. Kahit naman sino, napalo mo. Mas sila lang mo. Papaluin mo. Kanilang mga magulang. May consequences yung mga pagkakamali. Ano pa mas matakot yung mga bata. Kasi ngayon yung mga bata hindi nila natakot. Lumaki din kasi ako sa palo. Dati na naman ako naman. Bukod sa pasa, maano nila yung yung mali. Mali nila, malalaman nila. True faith. Mild to, low. May consequences yung mga pagkakamali. Kailangan pa rin muna kausap. Pagtapos po pag napalo mo kausapin ko, bakit? Bakit mo siya napalo? Para sa akin naman. Oo, tama yung kasi claim sa kanya. Makirin ako sa palo. Para malaman din talaga nila bakit sila pinapalo. May mali talaga silang pinagawa. Same lang rin naman talaga lahat sa kanya. Di pala kasi yung Gen Z ngayon para dati. Yung mga Gen Z ngayon, kunting palo, iyak agad. Hindi tulad sa amin dati na malaban pa. Ay, paluin ko ng patpat. Ngayon, kunting iyak agad Yun sa, ma-realize din nila yung paglaki nila na tama si magulang ko. Na, kaya pala ako pinalo. Kasi kaya ako na. Madalas pagka ayaw talaga sumunod ng anak, lalo na pagka may gusto silang kunin tapos ayaw ibigay, nagwawala. Yun, saan napapalo, kaya saan nangungupit, katulad, kaya napalo. Para sa akin, oo, tama naman. Basta may lang, hindi yung kada kibot ng bata. Tsaka basta hindi rin masyadong malala. At wala pang dugo. Hindi, joke lang. Basta yung lang, saktuhan lang. Hindi naman yung sobrang lala na borderline na child abuse. Siguro doon sa intention ng magulang. Kung kunyari, yung mga hindi naman intentional na pagkakamali ng bata, nakatabi, nakatabo, tapos mapaluro siya. Siguro doon na yung that's where I will draw the line. Pero kung yung mga pangungupit, mga susunod, okay lang na palupit. Opo, okay lang. Pero depende po sa pamalo. Pamalo na pang bata lang. Tulad ng mga turon, gano'n. At depende sa disiplina. Kung ano po yung nagawang kasalanan ng bata. Okay lang, sir. Example, yung mga minor lang naman, pwede ba hindi paluin? Pwede ghost. Pero example, yung may nagawang medyo mabigat-bigat na kailangan siya bigyan ng disciplinary reaction. Para maintindihan ng bata, magkaroon siya ng tamang respeto sa'yo na pag ginawa ko itong mapapalo ko natapos ko. Kasi syempre, sakit yun. Kahit naman sino, napalo mo ako. So, sakit. And like naman sa maging plastic paluin mo ng kamay mo, tapos yung pag sinabi mo sa bata, hindi siya matatakot sa'yo. Pero kung binigyan mo siya ng disciplinary action, like yun nga, hindi ka masituron dahil ang kasalanan niya medyo mabigat-bigat, kakaroon siya ng takot sa'yo. Ay, next time, hindi ko na kasi nakakasakit na wala ako na. Siyempre, di ba, may hard. Yan. Kasi, natural lang yun kasi, sabi mo. Kahit ako nga nakaranas ako Sabi mo kasi compare ka ngayon sa mga millennial. Parang doon nagsisimula nag-expire yung mga bata kasi nga, hindi nakatikim ng physical. Natural lang po yun, makatikim ng physical, pero dapat may control din. Kata. Ayun po, parang depende sa hawak ka ng nanay. Hawak kang hanger, gano'n, syempre, mas sakit yun. Hawak ka naman yun kung parang, walis, gano'n, or suklay, depende sa hawak ng nanay, o dahil pag-isap ka ng hawakan, yun. Siguro depende din sa akin kasi pag makagawa din sila nung mali. Hindi naman sila biglang papaluin kanilang mga pag-ibig o kaya gawa na sa ganun pa. Sa child psychology,
Ipinapakita ng maraming pag-aaral na ang physical punishment tulad ng pamalo ay maaring magdulot ng takot at panandaliang pagsunod. Ngunit maaari ring makaapekto sa emotional security at behavior ng bata sa pangmatagalan. Mas epektibo umano ang consistent guidance, malinaw na boundaries at positive discipline strategies na nagtuturo ng tamang asal nang hindi gumagamit ng pananakit. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tamang paraan ng pagdidisiplina sa bata? Sabi sa Biblia sa 13:24 ng Kawikaan ganito, Siyang nag-uurong ng kaniyang pamalo ay napupuot sa kaniyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. kailangan yung matigas ang ulo, pinaparusahan yun, pinapalo. Sabi sa Biblia rin sa Kawikaan 23:13, Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Iyong hahampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kaniyang kaluluwa sa libingan. tama, utos ng Diyos yung papaluin eh. Kaya lang, palong hindi naman empata, hindi mo naman papatayin. Bibigyan mo ng leksyon, papadapain mo, paluin mo sa puwet, latay mo, ilatlatayan mo. Ang sinasabi sa Biblia, papaluin yung matigas ang ulo. Tapos papaluin, tuturuan ng aral ng Panginoon sa 6 ng Epeso, versikulo 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ayon, wag naman lagi kang galit sa anak mo, kundi turuan mo ng saway at aral ng Panginoon.